Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon ang pag-usapan natin ay ang jinn. Ano ang relasyon niyan sa Pinoy Occult? So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang gin po mga migs, ito yung spelling hindi yung gin na iniinom. Baka may corny na naman dyan na magpatawa ko no. So, ganito yan. Ang gin po ay paniniwala yan ng mga Arabo. Meron niyang pagkakatulad sa paniniwala din ng mga Pilipino. Pero, pumunta muna tayo sa kahulugan ng jinn o saan ba ito nagmula. Ang jinn po ay isang espiritu na kayang magpalit anyo. Wala daw itong physical form, kundi isa itong espiritu. Pero kung mag-a-adapt man daw ito ng physical form, ang kaya niyang i-adapt ay yung mga cockroach, mga alakdan, at iba pang mga makamandag na mga insekto. At pwede din daw itong mag-anyong mga hayop. Pero, sabi ng iba, yan lang daw ay ilusyon. So, dumako naman tayo sa pinagmulan ng jinn. So, merong dalawang kwento with regards to the origin of jinn. So, yung una, sabi nila, before pa daw na-organize ang Islam, yung jinn po ay nag-i-exist na daw. Nung dumating na si Muhammad, yung pinalaganap na niya ang Islam, nakasaad daw doon na ang mga jinn ay ginawa ni Allah para sambahin si Allah. Pero, merong isang jinn na kumontra kay Allah, kumontra kay God ng mga Muslim, ng kapatid nating mga Muslim. So, yun daw ay si Iblis. Ito daw si Iblis ay medyo mapagmataas sa sarili. So, parang kwento din ng Lucifer ni Samael kontra sa God ng mga Kristiyano. So, pinarusahan ni Allah itong si Iblis at pinalayas sa kanyang kaharian. At ngayon, binigyan siya ng misyon para bigyan ng temptasyon yung mga tao para masala talaga kung sino talaga ang tapat kay Allah. So sa ganung posisyon na ni Iblis, ngayon tinawag na siyang Shaitan. So maraming katulad ni Iblis, marami sila. So dumako naman tayo sa abilidad nitong mga jinn. Katulad ng Engkanto sa Pilipinas. Merong jinn ng tubig, merong jinn ng apoy, jinn ng lupa, mga kakahuyan, at iba pa, tulad din ng mga engkanto at lamang lupa. So in relation to Pinoy Occult, kadalasan sa kapangyarihan ng mga albularyo at Pinoy Occult ay hinihingi nila sa mga ganong elemento, mga ganong entity. So ibig sabihin, may malaking possibilities na ang kapangyarihan ng iilan o hindi man kalahatan ng mga albularyo ay galing sa jinn. Hindi talaga galing kay God or kung sa mga Muslim kay Allah. Saludo po ako sa mga kapatid nating Muslim kasi hindi sila tulad ng mga Pinoy okultista. Kasi ang mga Pinoy okultista, ang daming pangalan ng Diyos nila nakatago sa iba't ibang pangalan at iba't ibang karakter, iba't ibang ugali. Meron silang infinito ng tubig, infinito ng hangin, meron silang infinito Diyos, meron silang infinito Diyos na hindi binyagan at meron binyagan. So kung pagbabasihan natin ang paniniwala sa jinn, para maihambing natin siya sa Pinoy Occult. Infinito ng hangin, jinn ng hangin.
infinito ng tubig, jinn ng tubig. Parang ganun lang. Hindi sila tulad ng ating mga kapatid na Muslim na tapat kay Allah. May nakita ba kayong Muslim na tumawag ng ibang pangalan ng Diyos nila? Wala. Iisang Diyos lang ang tinatawagan nila. Si Allah lang. Sa atin naman, sa mga Kristiyano, dapat sana ang tawagan din natin ay si Kristo lang kasi yan yung sinusunod ng ating relihiyon. So kung dumako tayo sa paniniwala ng Islam, para sa kanila, naniniwala sila kay Jesus, pero si Jesus daw ay propeta lamang, mensahe lamang ni Allah. Kasi nga si Jesus, sinabi nga naman niya na Son of Man siya. Siya ay may ama na nasa langit. Dito lang naman yan sa Christianity, lalong-lalo na sa mga Pilipino, na ginawa nilang iisang Diyos, 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Aram akdam aksadam sa mga antingero. Kaya nga, saludo ako sa paniniwala ng mga Muslim kahit iba yung relihiyon ko. Bakit ako saludo sa kanila? It's because hindi sila tulad ng mga Pinoy okultista na tumatawag ng ibang pangalan. Direkta sila at iisang pangalan lang ang tinatawagan nila. Hindi tulad ng Pinoy occult na ang dami-daming Diyos. Iba't ibang pangalan, iba't ibang ugali. Tapos, ang defense mechanism is iisang Diyos lang daw yon, nag-iiba't ibang persona. Bakit mo pa gagawin yun kung ikaw ang Diyos? Ba't ka pa magpapalit ng pangalan? Takot ka ba? Hindi tulad ng Diyos ng ating mga kapatid na Muslim na hindi siya gumagamit ng ibang pangalan. Kung pagbabasihan natin ang paniniwala ng mga Arabo in relation to the Pinoy occult, may malaking possibilities na ang mga Diyos ng Pinoy occult ay mga jinn. Kasi meron silang infinito ng hangin, infinito ng tubig, at marami pang version ng kanilang mga Diyos. May mga Diyos ng hukbo. Ganon. Ganon din ang mga jinn. Meron din jinn ng mga hukbo. Meron din jinn ng mga mandirigma. Pero, inatasan sila ni Allah na linlangin at tuksuhin ang tao para mapili talaga ni Allah kung sino yung tapat sa kanila. So, pag sinamba mo yung jinn, ibig sabihin, wala na. Doon ka na partido sa grupo ni Shaitan, ni Iblis. Kaya nga para sa akin, walang problema na humingi ka ng guidance ni Yeshua, ni Kristo, kasi kahit sa ibang religion, recognize siya. Recognize siya as prophet ng mga Muslim. At kung susumahin, under sa umbrella ng Abrahamic religion, kasali yung Katoliko, mga Hudyo, mga Jew, at Islam. Wala sa Abrahamic religion ang pagsamba sa Diyos na may iba't ibang pangalan, tulad ng Diyos ng mga okultista. Kaya mga migs, mag-ingat kayo sa mga tinatawagan nyo ng mga espiritu na nagtatago sa mga sekretong pangalan ng Diyos kuno. Ito yung kuhaan nyo ng basehan na under tayo sa umbrella ng Abrahamic religion. Walang ibang tinatawagan ng mga Diyos ang Abrahamic religion. Tulad ng mga Hudyo, mga Jew, si Kristo sa kanila. God the Father din, yung YHWH. Pagdating naman sa Islam, si Allah lang talaga. Pagdating naman sa mga Kristiyano, ay si Jesus Christ, si Yeshua. So kung ikaw ay tumawag ng ibang pangalan, yung YHWH, ginawan mo ng iba't ibang basag, inimbentuhan mo ng iba't ibang kahulugan at iba't ibang bigkas, ibig sabihin, hindi na yon Diyos. Gawa-gawa mo na yon at pwede yung sakyan ng isang jinn. O kung sa mga Kristiyano, demons. Kahit nga sa mga Hebreo, pag nakakita sila ng HWH, kapag nagdarasal sila, ang sinasambit nila dyan ay Adonai. Ibig sabihin ng Adonai ay Lord. Titulo yung Adonai, hindi yan pangalan. Dito lang yan sa Pinoy occult naging pangalan kuno ng Diyos.
Hindi yan pangalan ng Diyos. Titulo yan. Ibig sabihin ng Adonai ay Lord. O sa madaling salita, pinuno. O ang hari ninyo. So, iwasan yung lagyan ng mga iba't ibang inimbento na kahulugan ang mga banal na salita. Kasi, diyan sumasakay yung mga demonyo, mga jinn. So mga migs, I think yan na muna sa ngayon and I hope nagustuhan nyo ang video ito. At maraming salamat sa pagpanood. Kita-kits until next topic. Thank you.